Ask ko lang sir, regarding po dun sa sinabi nyo kanina, so open po yung PSAA for other school. No? So, okay po para. Question lang po, may mga set of limitations po ba tayo regarding po sa mga school na mag-join sa ating media? Like for example po, isang school ay galing na sa NSA or UAAP teams and may bawa pa sila, mag-join sila sa PSAA, tatanggapin po sila. Especially po yung mga players or yung mga teams na may mga pro players po. So, isa yung hindi natin, kasi non-talks pa rin naman, ang iyaano kasi natin, hindi ko iyaano yung TV. Kasi pag TV ang ilalagay ko, pabor sa, sa mga teams. Pero sa UAP, I doubt, hindi pa pabor sa kanila. Parang may ginawa ko sa other parties before, bawal yung TV. Hindi ang ilalagay ko, para makasabay din sila. So, sir, pa do you mean na may mga set of limitations po na kayo na itinalaga? Oo, kasi mas magiging ko na naman mas papaport talaga sa mga schools yung pag-CV. Lalo po sa special po sa mga school na po, hindi po natagawin ng papagating sa ganun. Yes, alam mo naman kung ako naman ako as a player din, father ko nag-PBA din, so mas papaport yung kailangan mo mas gana na ako maglaro Dami mo nag-PBA may import, diba? Kasi sabi nga ni Coach, baka may makuha player sa akin. Pwede naman na ibigay, diba? Hindi naman ang purpose mo. Thank you, sir. Yun nga yung gusto ko rin ewan ko lang kung ituturing natin setback para sa mga school teams kasi nagde-develop sila ng players, nasali sa liga, tapos pag bumalik, sinisilan ng mga malalaking eskwelahan, no? Ano yung take me dyan? Para bang, ano ba ano sa mga players niya? Na kapag nirigil kayo ng malalaking eskwelahan, okay lang ba? Papayanan namin, parang ganun ba yan? Sa amin naman po, as long as makipag-usap ng maayos sa amin, and maganda yung pupuntahan ng bata, hindi naman po parang pigilan namin yun kasi kaya naman namin tinutulungan yung bata kasi para sa future niya rin. So kung maganda yung pupuntahan niya, hindi para pigilan namin. As long as makipag-usap ng maayos. Sa akin, ganun din, kung mahalaga kasi communication hindi yung kumbaga pag nakita nila. Malalaman sa So, for me, syempre, be professional. Dapat be professional. Sa akin, wala namang kung kasi sa akin. And I'm blessed by and I'm so happy pag kami namin sa akin. Especially last time ata, ngayon may player na in girls naman sa class. From our classroom sa high school, now in the collegiate na ng AU. So, we're so happy kasi and blessed kasi simula sa puti, nakikita namin yung bata and discover siya sa Discover siya, just because of you. praise the Lord. Okay, thank you. Coach, sige lang. Yun, importante talaga yung makakusap ng management ko. Saka sana meron tayo within our league na halimbawa sa player ko, lipat sa ECU. Dapat siguro may presidency ko sa 1 year. So sana ako and yun, siyempre, matutuwa ka sa player mo. Like, from PMI sa big school. So parang medyo nakakapro yan para sa PMI, para sa Okay, sir. Sa PCU naman, no problem naman on our part, our players get rooted by the big leagues, yung UAP, NC. Kasi malaking bagay yung it speaks for itself na ibig sabihin we are doing a good job in preparing these players para makita at ma-develop at the same time. Parang marketing na rin din yan on the part of the school knowing na itong player na to nag-excel sa UAAP pero galing pala na PCU Manila. Okay, so with the other schools. And like what the other schools said, importante talaga yung communication. Okay, lalo na yung big schools na trying to recruit players from present schools. Siguro they should have the courtesy to talk with the administrators na interesado sila. Kasi sa amin on our part, besides yung bigay namin yung player, gusto namin mapabuti yung player namin.
Kasi usually kukunin, tapos after a year, mababalitaan mo na lang, wala rin yung player, hindi rin pala gagamitin, o hindi naman natutukan, tapos makikita mo, babalik lang na ipulisin yung bata. So, sayang yung panahon, yung lagi namin sinasabi sa player. Sayang yung panahon, lalo na in terms of studies, importante para sa amin. Hindi naman lahat talaga nakatakda maging PTA player. Parang yun. So, gano'n. Gusto namin na kung pupunin, talagang mapapabuti. Tapos din yung competing schools naman, ang una namin lagi naman din sinasabi kung lilipat sa amin is magpaalam kayo dun sa eskwelahan nyo. Kasi ang sa amin, ayaw namin ang competing schools kukuha kasi nagkakaroon ng imbalance. Kasi magkalaban na namin, kukuhin ko pa yung pinakamagaling sa kanila. Mawawala na yung sense of balance of competition. Ikaw na lang yung maglalaro. Dominante ka siya. Dominante ka na masyado. Okay? Now, yun na, sa kanila na lang din yun. Kung nagpaalam yung bata sa kanila, talagang papayagan nila din. Pero on our part, we always ask our players from competing schools to ask permission from their coach to their administrator bago lumipat sa atin. Pero as much as possible, hindi namin ini-encourage to maintain balance doon sa liga itself. Kasi kung hindi, babagsakin yung liga. Last question na lang. Paano kung maglaban kayo ng PCU at saka Jesus is Lord? May rival. Sa ngayon, hindi ko pa masabi kung May season pa naman may season pa naman eh. Pero may season, pag kayo pa rin nagkaharap, pero sa amin naman lagi nang sinasabi namin sa players namin, okay, you respect all the other teams. Okay? Kasi kahit sabihin mong bago yan, you don't know kung ano yung capabilities nila. Okay? Tapos, doon din kayo matututo. Matututo kayo kung paano nila kayo lalaroin. At matututo rin kami mga coaches sa kanila kung paano yung diskarte na ginagawa nila. Kasi it works both ways. Ganun lang din. Parang battle of religion. Kaya namin yung PIC mabawin. Kasi nga, parang yung PMI mabawin rin sa PIC. Kasi puro endgame eh. Nakita niyo naman yung closeness ng competition. Sabi ko, sa amin na lang, nagpapasalamat ko sa PIC. Sabi nga, they appreciate yung effort namin yung compose during the endgame. Kasi all throughout, sila talaga yung lamang. So, kami, we were there only guiding the players, telling them na matagal pa yung oras, be patient, execute. Okay, kung sa atin yung gano'n. Okay, thank you, Coach. Meron bang pagod?